Ay, ang expertise mo sa robotic surgery, di ba? Actually, more of laparoscopy. Laparoscopy. Yes. So, how do you do it? Actually, yung sa laparoscopic surgery, instead of doing large incision, yung paghiwa po, no, we will use ports, no, yung maliliit na lang po na butas, and from there, we do the surgery, dissect the prostate, or kung prostatectomy po ang gagawin, and eventually, extract the specimen from a very small hole in the body. So, hindi na po siya hihiwa ng sobrang laki. Oo. Instead, so that would be easier recovery for patients. Kahit na 75 grams, kaya hugutin yun? Yes po, opo. Oh, kasi medyo malaki. Smaller incision, yes, smaller incision po. So hindi na po siya yung malaki na, kasi pag kadalasan po ang normal na operasyon po, hihiwa po tayo ng malaki. Pagkatapos po nun, from there, dun pa lang po tayo mag-dissect, tatanggalin natin yung prostate. Pero kung sa laparoscopy po, or robotics per se, you can do the procedure, yung pag-dissect po, using small holes kasi maliliit po na instrumento. And from there, pag natanggal na po natin yung prostate, pero nasa loob pa rin po siya ng katawan, mas maliit na po yung hiwa kasi tatanggalin na, huhugutin na lang po siya. Opo, mas maliit na lang po. Wow, very tedious pala yung process na yes, actually, it's very difficult po. Pero at least it's safer for patients and faster recovery for them. Oo, pero paano yun kapag wala na ba silang prostate? Wala na rin performance level ang mga lalaki. Actually, hindi naman po. Supposedly, prostate surgery is not supposed to decrease the erectile function. No? Depende na lang po if the patient's undergoing radical prostatectomy, yung tatanggalin po talaga yung buong prostate. Kasi iba po ay yung prostatectomy na gland lang, iba po yung radical prostatectomy. Radical prostatectomy, there are two types din po, nerve sparing tsaka non-nerve sparing. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-nerve sparing po tayo, kahit tanggalin po yung buong prostate, as long as the nerves are not involved dun sa cancer, there's a chance pa rin po na may performance pa rin si Mister. Pero pag yung usual po na prostatectomy, meron pa rin po. Hindi naman po natin magagalaw yung mga nerves. Basta wag lang na magalaw yung nerve. Ano ba tawag sa nerve na? Vagus ba yun? Hindi? No, hindi po. Ano po yun? Yun yung pinaka it supplies the blood? Blood supply din po siya dun sa penis. So, usually pag natamaan po kasi yun, nawawala yung sensation po. Okay. Oo. So, hindi naman pala lahat. So, para rin palang sa mga kababaihan, merong hysterectomy, di ba, yes, na total na tatanggalin yung uterus, merong bahagi lamang yung tatanggalin. So, andito naman yung OB-GYN natin. Tama ba yung sinasabi ko, no? Perfect. Pero di ba, ang mga kababaihan, di ba, naapektuhan yung sexual level kapag hindi. Oo. So, ganoon din naman pala sa prostate surgery. Yes, actually po kasi pag ang talagang yung libido comes from the testes po, not the prostate naman po. Prostate is just a gland that parang nakakatulong po pati dun sa yung kumbaga volume ng semen yung nilalabas, but not the libido, yung drive, yung sexual drive, hindi po nababawasan. Pero paano mo ba maiiwasan na mag-enlarge yung prostate? Meron ba pamamaraan? Yes, actually there's no proven na talaga na study for that, but we can have supplements to improve prostate health. Example po yung Prostamen po, that's one. And then for some patients po, pag enlarged na po talaga yung prostate nila, usually more than 35 grams to 40 grams, nag-start po kami ng mga 5-alpha reductase inhibitors. These are medications po that will decrease the prostate size. Pwede naman pala na daanin sa gamot. Yes, opo. But these cases po, usually po matagal po kasi bago magkaroon ng effect. So minsan po yung mga pasyente, for example, sobrang laki na po ng prostate nila,
and they're already having severe symptoms, nahihirapan na po silang umihi talaga, or minsan hindi na po talaga makaihi, nilalagyan na po ng sonda, ng catheter. Hindi na pwede yung gamot na yan. Minsan the relief is parang gusto nila immediate. So the patient will opt for surgery. That's what yun yung binibigyan po namin advice. We can undergo the procedure. Pag hindi naman po, if he's willing to wait, pwede naman po i-try hanggang sa meron din naman po kasi, and the other indications for surgery po kasi is yung refractory to medications, no? So pag ibig sabihin po nun, despite of giving them medications, meron pa rin pong symptoms, nahihirapan pa rin pong umihi, so might as well you just remove the prostate, surgery. Tanggalin na lang po yung nakaka-cause ng problem. Pero syempre, mas makakapagpabagal sa paglaki ng prostate kung meron ka mga suplemento na agad na iniinom. Total, ito naman ay very safe, dahil ito yung herbal, ang base niya, katulad ng Prostamen. Miss Chat, ano ba ang naman ng Prostamen at bakit nakakatulong ito for the prostate health? Ang Prostamen ay meron siyang sulfameto, L-arginine and zinc. Sabi ng mga doktor, yung sulfameto, ito yung tumutulong para mapaliit ng konti, pero syempre iba pa rin paggamot, Katulad ng sinasabi natin, ito ay parang support dun sa mga gamot para lumiit yung prostate. Ang L-arginine ay nagbibigay ng nourishment sa similia para maging malusog ito, at yung zinc naman panlaban sa mga infection. At ito ay kahit na medyo matanda na, kunyari, 80 na si Lolo, gusto pa niya mag-Prostamen, pwede pa. Pwede, wala siyang, basta nandyan yung onset of paglaki ng prostate. Pwede siyang uminom nito. At minsan nga, yung mga ibang lalaki na wala pa, for prevention, tinitake na nalitaw ng once a day. Paano kung ang gusto lang daw nila palakasin yung kanilang sperm? Kasi gusto pang mag-asawa uli ni Lolo. At gusto pa mag-baby, pwede ang Prostamen? Pwede, pero kailangan may consultation with the urologist. Pero bakit nga ang mga lalaki, kahit na ganung edad, kayang-kaya pa nila, Actually, as we all know po, lahat naman po yung mga lalaki po, kumbaga the production of sperm cells hindi po tumitigil, although so hindi totoo yung sinasabi nila na kapag kunyari ilang beses ka raw na nung younger years mo, ilang beses ka naglalabas ng iyong semilya, pag daw tumanda ka raw, wala ka na raw ilalabas. Ay, hindi po. So, hindi na ubusan ng supply. Yes, sa boys po, sa men, hindi po Pero although recently, meron na po ngayon, there's what you call andropause also. So, yun din po, nagdi-decrease naman yung testosterone. Testosterone actually, it what drives men. Ito yung hormone niya. Yun po, yung hormone. Kumbaga sa babae po, estrogen and progesterone. So, sa lalaki naman po, that's the testosterone. So, pag ganun po, minsan, po ngayon, may mga studies po ngayon na yun nga, bumababa po yung testosterone level ng mga lalaki. Yun sa pagbaba po nun, po yun, kakibat po nun yung mga ibang symptoms like pagtaba, yung mga paglaki ng siya, yung mga ganun po, di ba pag nagkakaedad, alam niyo na po yung parang itsura niya, di ba, parang nag-iiba, the usual na, kunyari dati macho na, parang ganun po. So, it's a whole, parang buong katawan po ng lalaki na apektuhan if the testosterone decreases. So, kailangan po talaga, there are specialists about andrology, a lot of doctors are already trying to go to that. Marami po yan, it's a multidisciplinary field kasi marami po yan. It talks about sexual health of elderly male. Iba-iba po, marami po siyang mga factors. So kahit 100 years old na si Lolo, kung hindi pa bumababa ang kanyang testosterone level, kaya pa po yun. Wala naman pong problema. Anyway, so Lolo, mas maganda rin mag-Prostamen, para maging malusog lagi ang iyong semilya at saka